Natutuwa ako kapag nakikita ko na gumagaling sa pagtudla ang ating mga security guard. At tuwing mayroong mga training activities, kung may pagkakataon, nakikita ko sila sa firing range, ay kinukuha kong pagkakataon na sila ay mabahagian ng kaalaman tungkol sa marksmanship. Yung mga basics lamang, ginagawa ko na to for many years. Mayroong ilang mga security guard na inimbitahan ko mismo para ako ay magiging instructors nila. At dito, panoorin natin mga nag-initiative na nag-training doon sa kanilang opisina. Tingnan natin kung ano ang pwede pang ma-improve dito sa kanilang ginagawa. Pero palakpakan muna natin itong mga mayroong initiative na mga security agencies na turuan ang kanilang mga gwardya. So ngayon, panoorin natin, ipinadala ito ng isa sa aking followers at ito ang kanyang sinabi. So ang tanong niya, Sir, may dagdag ka ba ng mga idea paano pa maging mahusay ang aming mga gwardya? Siguro mga kasama nila ito o kaya sila yung may-ari ng mall, no? At itong mga gwardya doon nagjo-duty sa kanila. Panoorin muna natin ano ang kanilang ginawa, anong klaseng drill ito, at himayin natin ano pa ang pwede na ma-improve sa kanilang mismong drills. Ayan. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Yan pala yun. Yun. Itong ganito na drill, ang purpose niyan ay maging consistent ka sa iyong draw na ang pinaka-end statement nito, pag hawak mo na yung baril, dapat naka-align kagad ang sights. May tawag dito actually, pinasikat ito ni Ron Avery, isa sa mga tanyag na shooters ng USPSA. Ang tawag niya dito ay safe drill, sight alignment through field exercise. At minodify ko itong konti at kasama ito sa aking itinuturo sa aking mga sundalo, sa aking mga estudyante, yung mga nagpapaturo sa akin. At nakita ko very beneficial ang ganito na drill. Kaya lang, meron lang kaibahan dito sa ginagawa nila. Ang kanilang baril na ginagamit ay M1911 type, probably either caliber 45 o 9mm. Ngayon, himayin natin pa isa-isa ha. Constructive criticism. Huwag magalit na sasabihin ko ano yung mga pagkukulang, ano pang pwedeng i-improve dito. Unang-una, dapat papurihan natin itong kagaya nila guard. Sila 5'9" dahil nag-initiative. Wala mang dagdag sweldo kung mag-training sila, di ba? Pero nag-initiative sila dahil na-appreciate nila yung kahalagahan na kampante ka. Ikaw ay confident doon sa firearm na iyong dala-dala. And I understand, very limited lang din ang live ammunition na ginagamit ng mga security agencies para sa proficiency firing ng kanilang mga gwardya. At actually, tandaan nyo ito, ang marksmanship skill ay nakukuha natin both sa live firing at saka sa tinatawag na dry firing o yung tinatawag na dry practice. 75% ng shooting skill, tandaan nito 75% of the shooting skill can be gained through dry practice. Alam niyo kung bakit? Dahil muscle memory ito eh. Paano mag-coordinate ang lahat ng parte ng iyong katawan nang sa gayon ay consistent, pare-parehas ang execution. So, himayin natin, magsimula tayo doon sa drill na ginagawa nila. Hindi ganon ang kamay, ganito yon. Ganito yung kamay at yung shooting hand ay nakahawak sa baril. Ang tawag doon, positive grip. Kuhanin mo yung positive grip na ang iyong kamay ay nasa dulo, andun mismo sa pinakapuno ng tinatawag na beaver tail. Okay? Ang tawag doon ay maximize leverage. So, hawakan mo siyang mabuti, hindi sobrang mahigpit, at trigger finger out, ang kaliwang kamay o non-shooting hand dito, hindi nakaganon. Mahirap yon. Dapat nakaganon para pag salo,
pag hugot mo na sa holster, pagdala mo dito, saluin mo siya dito, closer to the body. Saluin mo yung barrel, nakatutok na yan siya doon sa target. Pwede mo na nga iputok dito. So, ibig sabihin, pagdating dito, pwede mo nang ipasok ang iyong trigger finger. Yan ang kulang dito sa ginagawa nila. Tingnan mo? Hindi nakapasok ang trigger finger kaagad. Kailangan pang bilangan, no? Pag up, pasok mo na kaagad. Kaya sinasanay dahil baka pagpasok ng trigger finger mo, diretso kalabit. Kapa mo na. Bawasan mo muna yung tinatawag na trigger pressure. Yung bawasan mo yung weight ng trigger. Say, for example, that is 3 pounds. Bawasan mo ng 1 pound. Tanggalin mo yung free play o yung slack. Tak. Tapos, pag-extend, naka-align na kagad ang sights mo. Diretso. Kalabit. Boom! Without jerking the shot. At without closing your eyes. Karamihan, pumipikit ang mata, di ba? So, kung consistent ka na ngayon, ang draw mo, positive grip, non-shooting hand, dito, pagdating dito, ang ginagawa nila ay actually condition to, walang bala, kaya itagilid mo, cock the weapon, balik, pinasikat ng mga Israeli yan style ng mga Israeli o kaya IDF. Tapos, diretso, pwedeng dito lang. Huwag na straight yung hand. Dito pa lang, putok lang agad. Tok! Tandaan mo. Tingnan yung error nila. Bigla nilang pagkalabitok, bitaw. May tinatawag tayo na follow through. When it comes to pressing the trigger, pagkalabit, tok! Dahan-dahan ang balik, ipareset mo siya. Hindi pwedeng, tok! Ilabas mo kaagad. Yun na yung jerking the shots. Hindi mag-group ang tama mo doon. Ang kailangan natin ay shot group. Okay? So kung bigla mong nilabas, walang follow-through. Follow-through is the continuous application of all shooting fundamentals every after the shot is delivered. So, tingin pa rin sa front sight, huwag mong baguhin ang iyong grip, huwag mong bitawan kaagad. So, ganyan pag sa basic marksmanship. Okay, pinag-aaralan natin ngayon basic marksmanship. And pag darating ng panahon na very consistent ka na, lagyan mo na ngayon ng speed. Kahit wala ng bilang-bilang yan, ate. Kahit wala ng bilang-bilang. Also, nakita ko dito, ang ibang shooter, tingin sa baba, bago ganon. Dapat head position, i-fix mo na siya doon sa yung nasaan yung desired aiming point mo. Doon na yung head position. Dahil hindi pwedeng pagbunot mo, sabay yuko. Kailangan, andun pa rin ang head position. Bring your firearm to the level of your eyes. Okay? Bring your firearms to the level of your eyes. Kalabit, tong! And kung consistent ka niyan, pagtingin mo doon sa target, tabi-tabi. May tinatawag na shot group. Magtabi-tabi ang iyong tama. Ayan. So, dito sa ginagawa nitong security agency yan, si ate, taga-command, hindi lang yan bilang-bilang ate, dahil ikaw, at the same time, you are the race officer, at the same time, you are a coach, titingnan mo ngayon kung mayroong mga errors ng iyong mga estudyante o ng iyong mga shooters. Kung may errors, automatic, i-caution mo sila, tuturuan mo sila, mag-after action review kayo, para hindi yung ma-develop niya ngayon, puro mali. Kagaya si Kuya, laging ganon, laging binibitawan ng trigger, puro mali dahil walang nag-caution. So somebody will caution para mas maging mahusay ang ating mga gwardiya. Bakit nga pala kailangan maging mahusay ang ating mga gwardiya? Alam niyo ba na sila ay mga force multipliers ng ating police forces, so law enforcement, at of course sa mga sundalo. Kapag mayroong mga insidente na kailangan ng tulong ng lahat, andyan ang ating mga gwardiya. Nasa loob ng mall, in charge na sila doon sa security ng buong mall. No need na magkaroon pa ng pulis sa loob ng mall. O kaya sundalo, ilagay sa loob ng mall. Andyan ang ating mga gwardiya. And kung well-trained sila sa basic marksmanship, very confident sila, alam natin na kahit ang mga kamag-anak natin ay andyan sa loob ng mall, hindi yan basta-basta matamaan ng ligaw na bala dahil ang mga gwardiya ay well-trained sa basic marksmanship. They know when to shoot and how to shoot.
Yun ang importansya niyan. So, again, dito sa grupo ng mga 5'9", congratulations para sa inyo. Hindi pa perfect, mag-practice pa kayo dahil may mga kunting errors na that need to be improved nang sa gayon, mas lalo kayong maging mahusay sa marksmanship. Ipaabot sa inyong supervisor ang aking best regards and also ipaabot sa kanya na ipagpatuloy nyo yung ganitong mga training program. Kahit walang bala, pwede. At kung gusto nyo na talagang laging magpa-practice, pwede kayong mag-22. Pwede rin kayong gumamit ng airsoft. Maraming pamamaraan bago tayo pupunta sa live fire para makamura. At pwede kayong pumutok kahit nasa loob ng iyong opisina. Airsoft ang gagamitin natin. Pwede yon. Tandaan nyo, you can try. I myself have my own airsoft pistol nang sa gayon, kung wala akong time pumunta sa firing range, I can do dry practices inside my room and within 5-10 meters, ma-practice ko yung aking draw and fire with live fire gamit ang airsoft. Ayan, best regards sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel at kung believe kayo doon sa ginagawa ng ating mga 5'9", i-share nyo ang video natin. Okay ba? Meron ba kayong idea kung ano pa ang pwede nating i-discuss sa sunod? Ilagay lamang sa comment section o kaya i-PM sa aking FB nang sa gayon ay matalakay natin, makapagmahagi kayo ako ng mga bagong kaalaman tungkol sa marksmanship na isa sa aking advocacies para sa lahat ng mga Pilipino. Lahat tayo dapat maging mahusay para kung may lulusob sa atin, maghunos dili yung mga tao na yan dahil ang mga Pilipino ay mahusay sa marksmanship. Maraming salamat! Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon at ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo, at makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.